Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig na itago na lang natin sa pangalang Rodel. Walang eksaktong taon. Gihulingan, Negros Oriental. Nang mga panahong ito, kakalipat pa lamang nila Rodel sa bayan ng Gihulingan. Dito lumaki ang mga magulang. Piniling magtrabaho sa syudad upang magkaroon ng magandang buhay. Doon na din pinanganak si Rodel. Sa edad na 17, pinili ng mga magulang nila na bumalik sa probinsya upang doon permanenteng manirahan. Ma, bakit kailangan nating umuwi sa probinsya? Maayos naman ang buhay natin dito. Isa pa, magkokolehiyo na din ako. Tanong ng binata nang minsang kausapin ang ina na si Nanay Merly. Alam mo kasi anak, medyo lumalaki na ang gastusin natin dito sa bahay. Saka may lupaing nabili si Papa mo doon sa Gihulingan. Sayang naman kung hindi natin yun maaasikaso. Tungkol naman sa pag-aaral mo anak, may malapit na kolehiyo sa bayan. Kaya mas madali para sa'yo kung doon ka mag-aaral. Tugon ni Nanay Merly. Oo nga naman anak. Saka mas malapit tayo sa mga lolo at lola mo. Hindi na natin kailangang paluwasin pa sila sa Maynila kung gusto natin silang makasama. Wika naman ni Tatay Cardo. Hindi na din tumanggi pa ang binata. Dahil ito ang kagustuhan ng mga magulang. Pinalaking masunurin si Rodel. May disiplina sa buhay. Kakaiba ang lawak ng isipan ng binata pagdating sa mga bagay-bagay. Ngunit lingid sa kaalaman ni Rodel na ang pag-uwi nila sa probinsya ang siyang magiging daan ng tuluyang pagbabago ng paniniwala. Isang gabi, habang nag-eempake ng mga gamit, kinausap ni Tatay Cardo si Rodel tungkol sa mga kaugalian, mga bagay na dapat at hindi dapat gawin pagdating sa probinsya. Alam nitong maninibago ang binata sa kulturang daratnan, kaya minabuti nilang bigyan ng ideya si Rodel sa kung ano ang gagawin. O anak, maayos na ba ang mga gamit mo? Wala ka bang nakakalimutan? Siya nga pala anak, may sasabihin ako sa'yo. Doon sa probinsya natin, uso ang mangkukulam at mga mambabarang. Ewan ko kung maniniwala ka pero sa palagay ko wala namang masama kung papakinggan mo lahat ng sasabihin ko sa'yo. Huwag kang masyadong magtitiwala sa mga tao makakasalamuha mo doon. Lalo pa kung hindi ka kilala o kapamilya. Babala ni Tatay Cardo. Po, mambabarang? Kwento-kwento lang naman yan pa. Huwag po kayo mag-alala. Alam niyo naman na hindi talaga ako mahilig makisalamuha sa iba. Diba? Tugon ni Rodel. Oo, alam ko anak. Pero wala namang mawawala. Muling wika ni Tatay Cardo. Kinabukasan ay maaga silang umalis papunta sa Pantalan. Nag-aalangan pa si Rodel na umakyat ng barko dahil alam ng binata na panibagong buhay na naman ang haharapin sa probinsya. Huwag kang mag-alala anak. Hindi naman magiging mahirap ang buhay para sa atin doon. Sa una lang naman ang mahirap. Pero masasanay ka din. At baka nga magustuhan mo pang mamuhay doon. Wika ni Nanay Merly. Ngumiti naman si Rodel at kagad humakbang paakyat ng barko. Inabot ng halos 10 oras ang biyahe. Pagkarating sa Pantalan ng probinsya, nanibago si Rodel sa tanawin. Halo-halong emosyon ang nararamdaman ng binata. Lalo pa nang magsimula na silang magbiyahe papunta sa mismong lugar na kinalakhan ng mga magulang.
Hindi nito inaalis ang tingin sa labas ng bintana dahil sa ganda ng tanawin. Hindi mapigilan ng binata ang sarili sa paghanga sa mga nakikita. 2 oras mula sa pantalan ang biyahe, papunta sa mismong lugar ng mga magulang. Ito ay isang baryo sa pinakadulo ng bayan. O Rodel, maligayang pagdating sa lugar kung saan ako pinanganak. Yung bahay naman ng nanay mo naroon pa sa bandang dulo. Halos magkapit bahay lang din kami. Kaso dati alam mo anak, kakaunti lang ang bahay dito. Ewan ko nga kung saan nanggaling yung ibang nakatira dito ngayon Wika ni Tatay Cardo. Habang pababa ng sasakyan, patuloy pa din ang pagtingin-tingin ni Rodel sa paligid. Hanggang sa nakita nito ang isang binatang nakaupo sa isang putol na puno sa tabi ng kalsada. Halos singidad lamang niya ito. Nang mapansin ng binatang tinitignan siya ni Rodel, dali-dali itong tumayo at umalis. Akmang susundan pa sana ito ng binata nang bigla siyang tawagin ng ina. Rodel anak, halina't pumasok na tayo sa bahay. Nang makapananghalian na tayo at makilala mo ang lolo at lola mo. Pagtawag ni Nanay Merly, kagad namang pumasok si Rodel. Pagkarating sa sala ay sinalubong siya ng isang matandang babae. Hindi nito maintindihan ang sinasabi dahil hindi siya sanay sa dialektong Ilonggo. Dako ka nagali apo Dali dire kay lola be. Wika ni Lola Mercedes, na ang ibig sabihin ay malaki ka na pala po. Lumapit ka nga kay Lola. Ano po bang ibig sabihin nun ma? Tanong ng binata habang nakakunot ang noo. Ang sabi ng lola mo, lumapit ka daw sa kanya. Tugon ni Nanay Merly. Kagad namang lumapit ang binata at nagmano sa matanda. Maya-maya ay pumasok naman sa sala ang isang matandang lalaki. Pero sa kabila ng edad nito, matikas pa din ang tindig at matipuno ang pangangatawan. Siya naman ang tatay ko, ang lolo na ansyo mo. Wika ni Tatay Cardo. Lumapit din si Rodel dito at inabot ang kamay para magmano. Kahawaan ka ng Diyos apo. Napakalaki mo na pala. Sa litrato ang liit mong tignan Pero tignan mo sa personal nga oo. Napakalaki mong tao. Manang-mana sa akin. Wika ni Lolo Nancio. Hindi may tatanggi na may kakisigan sa pangangatawan si Rodel. Sa murang edad ay nabatak na ang katawan sa pagbubuhat ng galon ng tubig, maging sa mga gawain sa kanilang maliit na negosyo sa Maynila. Araw-araw po ako nag-iigib ng tubig lolo Kaya lumaki na lang yung katawan ko. Tugon ng binata. Matapos ang pag-uusap ay inaya na sila ni Lola Cedes na kumain. Naupo ang binata sa tabi ng bintana. Habang kumakain ay pinagmamasdan nito ang tanawin sa labas ng bahay. Hanggang sa naidako nito ang tingin sa isang bahay sa bandang paanan ng burol, kung saan nakatirik ang tahanan ng lolo. Hindi naman ito kalayuan, kaya kitang-kita ni Rodel ang mga taong gumagalaw doon. Nasipat nito ang binatang nasa labas ng bakuran. Nakatingin din ito sa kanya. Hindi napigilan ng binata ang magtanong sa dalawang matanda. Oo nga pala. Lolo Nancio, sino po yung nakatira dyan sa bahay na yan? Tanong ni Rodel. Sabay turo sa bahay. Laking gulat ng binata nang biglang tapikin ng matanda ang kamay. Huwag kang magtuturo ng basta-basta po. Lalo na sa bahay na yan.
May sabi-sabi na mga mambabarang sila. Dayo lang ang mga yan dito. At kahit matagal na silang naninirahan sa lugar, ni minsan hindi sila nakipag-usap sa mga tao dito sa baryo. Wika ni Lolo Nancio. Bigla namang natawa si Rodel. Pasensya na po kayo, Lolo ah. Pero hindi po kasi ako naniniwala sa mga mambabarang at mangkukulam eh. Tugon ng binata. Sa syudad, pwede mong sabihin yan. Pero iba dito po. Dahil maniwala ka man o hindi, talagang totoo ang mga kagaya nila. Gusto mo pa ng patunay? Mamayang hapon sumama ka sa akin doon sa bakahan. May papakilala lamang ako sa iyo. Pero huwag kang mag-alala. Dahil hindi siya mambabarang o mangkukulam. Isa itong babaylan. Ikapito sa kanyang henerasyon. Wika ng matanda. Biglang nagkaroon ng interes si Rodel sa sinabi nito. Dali-dali niyang tinapos ang pagkain. At akmang tatayo na sana. Ngunit pinigilan siya ng ama. Hindi magandang asal ang maunang tumayo habang ang iba ay kumakain pa, anak. Yan ang feeling ko sa'yo bago tayo umalis, hindi ba? Wika ni Tatay Cardo. Napatingin si Rodel sa mga kasama sa lamesa. Muling bumalik sa pagkakaupo. Pasensya na po kayo, Tay. Na-excite lang po ako sa sinabi ni Lolo eh. Wika ng binata. Pagkatapos kumain ay nagpahinga lang sila sandali. Inantay na sumapit ang 4:00 ng hapon. Pumunta sa bakahan upang maglagay ng pagkain at tubig sa mga alaga nilang baka. Tingnan mo ang bakahang ito, apo. Noong binata pa yung papa mo, siya ang nagpapatakbo ng lahat ng ito. Meron kaming mahigit 500 baka ng mga panahong yon. At sa paglipas ng mga taon, halos dumoble ang bilang ng mga alaga niya. At kung gusto mo, ito na din ang magiging kabuhayan mo pagdating ng araw. Wika ni Lolo Nancio. Pinagmasdan ni Rodel ang napakalawak na pastulan ng baka. Nagkalat ang mga ito sa buong paligid. Namangha ang binata sa sunod na nakita. Bigla silang nakarinig ng malakas na pagsipol mula sa malayo. At isa-isang nagsipaglapitan ang mga baka. Teka, sino po yung sumisipol, Lolo? Ayos napapasunod niyo yung mga baka? Tanong ng binata. Siya ang ipapakilala ko sa iyo, apo. Halika't lumapit tayo sa kanya. Tugon ni Lolo Nancio. Naglakad silang dalawa papunta sa binatang nagpapakain ng mga baka. Ang unang napansin ni Rodel ay ang katawan nitong punong-puno ng mga tato. Kung titignang mabuti, nagmukhang dekorasyon sa mga haligi ng malalaking gusali ang mga ukit sa balat nito. Isama pa ang napakaraming pilat na nagkalat mula sa dibdib, papunta sa likuran. Lo, bakit punong-puno ng peklat yung katawan niya? Saka mukha namang adik yan eh. Wika ng binata. Hindi nito akalaing maririnig pala ng lalaki ang sinabi. Napalunok ng laway si Rodel nang makita niyang lumingon ito at naglakad palapit sa kanila ni Lolo Nancio. Magandang hapon po, Manong Nancio. Kumusta po? Saka, pakisabi po dyan sa kasama ninyo. Hindi po ko adik. Wika ng lalaki. Natawa si Lolo Nancio sa sinabi nito. Ipinakilala ang apo sa tauhan. Siya si Rodel ang apo ko. Rodel, siya nga pala si Albos. Hindi siya adik o kriminal. Yan ang kanilang kinaugalian.
Isa siyang babaylang kagaya ng sinabi ko sa'yo kanina. Wika ni Lolo Nancio. Pasensya ka na Albos ah. Sa syudad kasi pag nakakita ka ng taong puro tattoo ang katawan, kung hindi kriminal, adik. Ako nga pala si Rodel. Pagpapakilala ni Rodel. Ngumiti si Albos sa tinabot ang kamay upang makipagkamustahan. Wala yun. Tara, samahan mo na lang akong tipunin ng mga baka. Palubog na ang araw eh. Hindi sila pwedeng gabihin sa malayo. Maraming asbo sa paligid. Wika ni Albos. Tumingin naman si Rodel kay Lolo Nancio. Tumango ito bilang pagpayag. Ihatid mo na lang si Rodel sa bahay mamaya, Albos ha. Mauuna na ako. Pakitignan mo na din yung mga bagong panganak na baka. Wika ni Lolo Nancio. Matapos magbigay ng habilin ni Mang Nancio, kaagad na ding umalis ang dalawang binata. Habang nasa daan nagkwento si Rodel ng mga bagay tungkol sa Maynila. Ngunit nagulat ang binata nang sabihin ni Albos na minsan na din siyang namuhay sa syudad. Talaga? Anong nangyari? Bakit ka naman bumalik dito? Tanong ni Rodel. Dahil hindi nababagay ang isang katutubong kagaya ko sa magulong buhay sa syudad. Nagtapos lang ako ng pag-aaral sa sekundarya. Bumalik ako sa bundok kung saan ako mas nauunawaan ng lahat. Tugon ni Albos. Medyo natawa si Rodel sa sinabi nito dahil napakamatalinhaga nitong magsalita. Ang lalim mo namang magsalita. Ako, sa totoo lang hindi ko naman ninais mamuhay sa probinsya eh. Pero wala akong magagawa. Yun ang gusto ng mga magulang ko eh. Wika ni Rodel. Sa pagkakataong yun, si Albos naman ang natawa. Yan ang pinagkaiba natin. Dahil yung mga magulang ko, mas gusto ko mamuhay sa syudad. Kasi daw, mas marami ang oportunidad doon. Wika ni Albos. Sa maiksing panahon ay nagkapalagayan ng loob ang dalawa. Nakilala ng mabuti ang isa't isa at masayang nagkwentuhan ang dalawang binata. Nang biglang huminto sa paglalakad si Albos, napalingay ito sa paligid na tila may kung anong pinakikiramdaman. Teka Rodel, sandali huminto ka. Tumayo ka sa likod ko. Wika ni Albos. Hindi naman maintindihan ni Rodel ang nangyayari. Bakit Albos? Ano bang meron? Tanong ni Rodel. Bilisan mo na. Saka ko na lang ipapaliwanag sa'yo. Sa ngayon tumayo ka muna sa likuran ko. Tugon ni Albos. Kahit naguguluhan ay sinunod nito ang utos ng kaibigan. Maya-maya ay narinig niya itong bumubulong ng kung ano habang ang mga kamay ay nakatapat sa bibig. Biglang nanayo ang balahibo ni Rodel nang makarinig sila ng malakas na alulong ng kung anong nilalang sa paligid. Teka, sabihin mong gawa lang yun ng mga baka sa paligid, Albos. Wika ni Rodel. Hindi Rodel, kagaya ng sinasabi ko sa'yo. Maraming asbo dito sa paligid. Malamang hindi mo alam kung ano ang asbo. Mga uri sila ng aswang na kumakain ng bangkay ng hayop o tao. Pero kung wala silang makitang bangkay, kahit buhay pinapatos ng mga yon. Tugon ni Albos. Biglang humagalpak sa kakatawa si Rodel at tinulak pa si Albos palayo. O sige, tumawa ka ngayon. Tignan natin kung makakatawa ka pa mamaya. Wika ni Albos. Habang tumatagal, palapit ng palapit ang mga tunog na naririnig nila.
Dito na napawi ang ngiti ni Rodel. Lalo pa nang marinig niyang kumakaluskos ang mga damo sa kanyang likuran. Teka, ano yun? Albos, ano ba yun? Tanong ni Rodel. Dito na nagsimulang kabahan ng binata. Kaya pinili ni Albos na umalis na lamang sa lugar. Bilisan mo, Rodel. Kailangan na nating makalis dito. Nasa malapit lang sila. Huwag kang lalayo sa akin kung ayaw mong makita kanila. Wika ni Albos. Nagtataka si Rodel sa mga sinasabi ni Albos. Kaya habang naglalakad silang paalis sa lugar, tinatanong nito ang kaibigan. Ano ba yung mga pinagsasabi mo, Albos? Sa totoo lang kanina pa ako naguguluhan eh. Paano nila tayong hindi makikita? Eto tayo oh. Nakatayo tayo sa gitna ng malawak na kapatagan. Tanong ng binata. Huwag ka munang makulit. Mamaya ako ipapaliwanag sa iyo ang lahat pagdating natin sa bahay. Malapit lang dito ang kubo namin ng mga magulang ko. Kaya bilisan mo na. Tugon ni Albos. Kaagad nitong hinila ang kamay ng binata. Ngunit bago pa man sila tuluyang makalayo sa lugar, isang malaking nilalang ang humarang sa kanila. Nanlaki ang mga mata ni Rodel na makita ang binatang nasipat niya kanina sa kanilang bakuran. Nakaturo ito sa kanilang dalawa ni Albos habang nakangiti ng nakakaloko. Huwag kang aalis sa kinatatayuan mo, Rodel. At kapag sinabi kong tumakbo ka papunta sa direksyon kung saan lumulubog ang araw. May makikita kang kubo doon. Huwag kang magdadalawang isip na pumasok sa loob, ha? Wika ni Albos. Sabay sugod sa mga nilalang. Laking gulat ni Rodel nang biglang may lumabas na mahabang patalim sa kamay ng kaibigan. Alam niyang walang dalang sandata si Albos na mga sandaling yon. Sa katunayan ay wala ito kahit pang itaas na damit. Pinagmamasdan ni Rodel kung paanong makipaglaban si Albos. Namangha ang binata sa bilis ng kilos nito. Maya-maya ay nilingon siya ni Albos habang sumisigaw. Tumakbo ka na, Rodel. Huwag ka ng maraming tanong. Tumakbo ka papunta sa direksyong itinuro ko. Sigaw ni Albos. Nagpalinga-linga si Rodel upang hanapin ang kanluran. Nang makita niya ito ay ubos lakas siyang tumakbo. Kagaya ng sinabi ni Albos. Isang kubo ang nakita niya sa gawing dulo. Nakabukas ang pinto nito at may matandang lalaking nakatayo. Tinatawag nito ang binata kaya dali-daling pumasok si Rodel. Mabuti na lang at nagawa mong makapasok. Delikado sa labas. Tignan mong maigi. Wika ng matanda. Lumingon si Rodel at nakita niya ang dalawa pang nilalang napapasugod kay Albos. Ngunit wala pa ding panama ang laki ng mga nilalang na ito sa bilis ng binata. Nasipat ni Rodel ang batang kasama ng mga nilalang. Patuloy pa din itong nakatitig sa kanya. At nang ibaling ng binata ang tingin sa kaibigan, napatumba na nito ang malaking nilalang. Ano po ba ang mga yan? Bakit po sila nandito? Tanong ni Rodel. Sila ay alaga ng binatang yan. Asbo ang tawag sa kanila. At ang binata ay ang kanilang Panginoon. Marahil naramdaman na ni Albos ang presensya nila kanina pa. Kaya pinatakas ka na niya kagad. Tugon ng matanda. Si Albos po, ano po ba siya? Bakit ganyan siya kalakas? Muling tanong ni Rodel. Si Rodel ay isang asog o lalaking babaylan. Kung titignan mo ang katawan, makikita mo ang marka ng mga pinagdaanan niyang pagsasanay at ang bawat batok o tattoo sa inyong lingwahe. Patunay ng kanyang mga tagumpay.
Siya ang itinuturing na pinakamalakas na mandirigmang nabubuhay. Pagpapaliwanag ng matanda. Ngunit hindi pa din lubos na maunawaan ni Rodel ang mga nangyayari. Saan po nang galing si Albos? Bakit may mga ganyan siyang kapangyarihan? Hindi ko po maintindihan yung nangyayari. At sa totoo lang po, pakiramdam ko nasa panaginip ako ngayon. Pakiusap, Manong. Pagliwanagin niyo po yung isipan ko. Muling wika ng binata. Sa pagkakataong yon, hindi na sumagot pa ang matanda. Sa halip ay tinuro nito si Albos na patuloy pa ding nakikipagtuos sa mga asbo. Nagpatuloy ang laban sa loob ng ilang oras hanggang sa tuluyan nitong magapi ang mga nilalang at ang binatang Panginoon ng mga asbo. Kaagad na ding tumakas nang maramdaman niyang matatalo na sila. Hahabulin pa sana ito ni Albos pero kaagad itong pinigilan ng matanda. Albos, hayaan mo na sila. May araw at pagkakataon din na magkikita kayo muli. Wika ni Mang Matias. Matapos ang laban ay tumakbo papunta sa kubo si Albos. Hindi pa din makapaniwala si Rodel sa mga nasaksihan. Sinong mag-aakala na ang ordinaryong pastol na mga baka ay isa palang malakas na mandirigma. Nakilala ni Rodel ang pamilya ni Albos. Ang matandang sumalubong sa kanya ay ang ama ng kaibigang si Mang Matias. Ikwinento din ito ang pinagmula ng binata. At ayon dito, isa sa 100 sanggolang isinilang na may taglay na kapangyarihan mula sa kalikasan. Dagdag pa ni Mang Matias, ang kaluluwa ng mga kagaya ni Albos binasbasan ng mga diwata at bathala. Matapos ang gabing yun, inihatid ni Albos si Rodel sa kanilang tahanan. Pinili na lamang ng binatang wag sabihin ang lahat sa mga magulang bilang respeto sa kaibigan at para hindi siya pagbawalang pumunta sa tahanan nito. Yun ang naging simula ng pagiging magkaibigan ni Rodel at ni Albos na pinakamalakas na asog. Ang susunod nating kwento ay mula sa isa nating tagapakinig. Naitago na lang natin sa pangalang Solomon. Taong 2001. Probinsya ng Masbate. Kilala bilang tahimik ang pamilya ng binatang si Solomon. Kahit ni minsan hindi nadawit sa gulo ang mga ito. Bukod pa doon, mabait ang pamilya at matunungin. Gayunpaman sa kabila ng kabutihan ng pamilya, may iilan pa rin ang naiinggit sa kanila. Isa na doon ang pamilya ni Nick. Ngunit malapit itong kaibigan ni Solomon. Walang pakialam ang dalawa kahit na tila may hidwaan sa pagitan ng pamilya. Simula pagkabata, magkakilala na si Nick at Solomon. Naging malapit na magkaibigan ang dalawa kahit magkaaway ang kanilang mga pamilya. Ano ba naman, Solomon? Hindi ka ba talaga titigil sa pakikipagkaibigan kay Nick? Tanong ni Nanay Monet. Mama naman, hindi nga po kami damay ni Nick sa anumang gulo ninyo. Tsaka mabuting tao po yung kaibigan ko. Hindi siya kagaya ng iniisip nyo. Pangangatwira ng binata. Hindi naman sa ayaw namin na maging magkaibigan kayo. Natatakot lang kami na mapahamak ka ng dahil sa pamilya niya. Anak, magulang mo kami. Kaya hindi mo kami masisisi kung mag-alala kami ng ganto sa'yo. Muling wika ni Nanay Monet. Napabuntong hininga na lamang ang binata sa sinabi ng ina. Nanay naman, nasa tamang edad na ho ako. Kaya ko na ho ang sarili ko, tsaka hindi naman ako nagpupunta kila Nick eh.
Wika ni Solomon. Wala nang nagawa pa si Nanay Monet dahil hindi na nila maawat pa ang anak. Ay nako, ikaw ang bahala Solomon. Basta siguraduhin mo lang na hindi ka mapapahamak dahil sa pamilya ni Nick. Alam mo naman kung gaano sila kainggit sa pamilya natin. Wika ni Nanay Monet. Napangiti si Solomon sa sinabi ng ina at nangako itong tutupad sa kanilang usapan. Matapos ang pag-uusap ng mag-ina, lumabas si Solomon at nagpunta ito sa tambayan nilang dalawa ni Nick. Oh, kanina ka pa ba? Pasensya na at natagalan ako ha. Si tatay kasi ayaw ba naman akong payagang lumabas. Kesyo magkikita lang daw tayo at kung ano-ano pa. Wika ni Nick. Kakarating lamang nito at hingal na hingal pa. Grabe naman makahigpit yung tatay mo pare. Akala mo dalaga ka eh. Wika ni Solomon. Hayaan mo na lang. Alam mo naman si tatay. Grabe kung mag-isip kesyo sumusuway na daw ako sa kanya. Yun ang natututunan ko sa pamilya mo. Minsan napapaisip ako kung ano ba ang kinakagalit nila sa pamilya mo eh. Wika ni Nick. Ay basta, wag na lang nating pansinin ang mga sinasabi nila. Kahit si mama, sinabihan din ako kanina pero hindi naman siya nagagalit eh. Ang inaalala niya lang eh ako. Kesyo baka masaktan ako ng pamilya mo eh. Ganon. Ay nako, hindi ko naman hahayaan na kantiin ka ng mga magulang ko no? Lalo na kung wala ka namang ginagawang masama. Ano bang plano natin ngayon? Aakyat ba tayo ng bundok? Tanong ni Solomon. Napangiti naman si Nick sa sinabi ng kaibigan at kagad tumango. Aba syempre, yun ang plano kaya aakyat tayo. Hintayin lang natin yung iba nating kasabayan para hindi tayo maligaw. Tugon ni Nick. Ilang sandali pa ang lumipas dumating na ang iba pang aakyat ng bundok. Sumabay sa mga ito ang magkaibigan. Namamanghang napatingin ang dalawa sa paligid lalo nang makakyat sila sa tuktok ng bundok. Grabe, ang ganda ng tanawin. Tsaka napakasarap lang hapin ng sariwang hangin Wika ni Solomon. Nagpatuloy ang mga ito sa paglalakad hanggang sa napako ang tingin ni Solomon sa isang dalaga. Bigla na lamang ito nawala ng landas. Kapwa naligaw si Solomon at ang babaeng sinusundan. Hala, naliligaw na yata ako Nasaan na ba sila? Hindi ko pa naman kabisado dito. Wika ng dalaga. Kaagad namang nilapitan ito ni Solomon at nagpakilala ang binata. Nako, naliligaw din ako. Sinundan kasi kita kanina eh. Nga pala, ako nga pala si Solomon. Wika ni Solomon. Ngumiti ang dalaga sa sinabi ng binata. Nagpakilala ito sa pangalang Joy. Nagkwentuhan ang dalawa at sinabi nito ang tungkol sa buhay. Nag-iisang anak lang ako tsaka dayo lang ako dito. Niyaya ako ng mga kaibigan ko tapos bigla na lang akong naligaw. Wika ni Joy. Nagpatuloy lamang sa pag-uusap ang dalawa hanggang sa dumating sila Nick. Nag-alala ito sa kaibigan. Buti na lang ligtas ka. Mayayari ako sa mama mo pag nagkataong napahama ka. Wika ni Nick. Natawa naman si Solomon sa naging reaksyon ng kaibigan. Ano ka ba pare? Hindi naman ako mapapahamak dito. Tsaka, kaya ko naman ang sarili ko eh. Wika ni Solomon. Aba, nagawa mo pang tumawa. Naligaw ka na nga dito sa bundok eh. Wika ni Nick. Bigla namang naalala ni Solomon si Joy. Ngunit nakita niya ito na pababa na kasama ang mga kaibigan. Sayang pare, hindi mo nakilala si Joy. Napakaganda niya pare.
Pakiramdam ko nga, bigla na lang nahulog yung puso ko sa kanya eh. Wika ni Solomon. Natawa naman si Nick sa sinabi ng kaibigan. Si Joy baka mo? Kilala ko yun no. Kapitbahay namin at nag-iisang anak. Istrikta yung mga magulang nun. Wika ni Nick. Nagningning ang mga mata ni Solomon at kagad itong humingi ng pabor sa kaibigan. Uy pare, baka pwede mo naman akong tulungan kay Joy. Pakiusap lang pare. Gusto ko talaga siya eh. Pagmamakaawa ni Solomon. Hindi naman makapaniwala si Nick sa sinabi ng kaibigan. Ngunit hindi niya naman ito magawang tanggihan kaya naman umuo na lamang si Nick. Matapos ang araw na yon, palaging gumagawa ng paraan si Nick upang magkasama si Joy at Solomon. Labis naman ang pasasalamat ng binata sa kaibigan. Lalo na nang pumayag ang mga magulang ni Joy na ligawan ng binata ang kanilang anak. Ang palad mo pare. Mukhang pabor sa'yo yung mga magulang ni Joy. Wika ni Nick. Naku pare, utang ko sa'yo yung bagay na yun no. Kung hindi mo ako tinulungan, malamang hindi ako pinapaboran ng mga yun. Tugon ni Solomon. Naku wala yun. Kaibigan kita eh. Kaya naman tutulungan talaga kita. Masaya ako para sa'yo pare. Wika ni Nick. Natuwa naman si Solomon at para makabawi isinama niya ito sa tahanan. Tinanggap naman ng pamilya ni Solomon si Nick at pinapasok ito. Nabanggit sa akin ni Solomon na ikaw daw Nick ang naging tulay para magkamabutihan sila ni Joy. Maraming salamat sa pagtulong sa anak ko ha. Wika ni Nanay Monet. Wala po yun tita. Magkaibigan kami ni Solomon eh. Kaya dapat lang na magtulungan kami. Tugon ni Nick. Naghain na si Nanay Monet ng makakain. Sabay-sabay na kumain ang mga ito. Matapos ang araw na yon, palaging tinutulungan ni Nick ang kaibigan kung paano nito mapapasagot si Joy. Ngunit habang tumatagal, tila nahulog din ang loob ni Nick sa dalaga. Gayunpaman, kagad nitong inalis sa isipan ang nararamdaman para sa iniibig ng kaibigan. Kalaunan, sinagot din ni Joy si Solomon. Labis ang saya ni Nick para sa kaibigan. Bahagyang lumayo ang binata kay Solomon upang mawala ang nararamdaman nito para kay Joy. Para kay Nick, mas mahalaga sa kanya ang pagkakaibigan nila ni Solomon kaysa sa nararamdaman. Sa paglipas ng panahon, nawala rin ang pagtingin ni Nick para kay Joy. Hindi rin nagtagal ay kinasal si Solomon at Joy. Masaya si Nick para sa kaibigan. Lalo na't natupad na ang mga pangarap nito na magkaroon ng sariling pamilya. Uy pare, maraming salamat sa iyo ah. Ikaw yung naging daan para mangyari ang bagay na ito. Wika ni Solomon. Niyakap nito ang kaibigan. Mabilis namang sumagot si Nick. Wala yun pare. Masaya ako para sa inyong dalawa. Sana maging maayos yung pagsasama nyo ha. Basta nandito pa rin ako bilang kaibigan mo. Wika ni Nick. Lumapit naman sa magkaibigan si Joy at matamis na bumati kay Nick. Tama na nga ang drama. Pumasok na tayo at hinahanap ka na ng ibang bisita. Wika ni Joy na kinatuwa ng dalawa. Naging masaya ang araw na yon para sa mag-asawa. Ganun pa man, ipinagtataka lamang ni Nick dahil hindi sa simbahan nagpakasal ang mag-asawa. Samantalang ang pangarap ni Solomon sa simbahan ikasal sa babaeng mamahalin. Kaya namang kinabukasan nang makausap niya ito ng masinsinan. Kaagad natanong ni Nick ang bagay na yon sa kaibigan. Kasi pare, ayaw na magulang ni Joy tsaka yun ang gusto ng asawa ko eh.
Kaya sinunod ko lang. Wala namang kasing kwenta kung sino ang masusunod eh. Ang importante, naikasal na kami. Tugon ni Solomon. Napatango naman si Nick sa sinabi ng kaibigan. Sabagay, pero syempre natanong ko lang kasi nagtataka ako eh. Nga pala, heto ang regalo ko sa inyong mag-asawa. Nakalimutan kong iabot kahapon eh. Naging abala na kayo sa mga ibang bisita. Wika ni Nick. Nako, maraming salamat pare. Pasensya ka na rin at hindi tayo gaanong nagkausap kahapon. Napakaraming bisita eh. At kailangang asikasuhin. Bigla ka namang nawala nung umunti na yung mga tao. Sumama kasi yung pakiramdam ni tatay sa bahay. Kaya namang pinauwi ako. Alam mo namang matanda na ang tatay ko eh. Wala nang ibang mag-aasikaso sa kanya. Lalo na't wala naman si nanay. Basta, kung kailangan mo ng tulong sabihin mo lang ako ha. Nandito lang ako pare. Kahit may asawa na ako. Kaibigan pa rin kita. Pag-uusap ng dalawa. Tumungo lamang si Nick sa kaibigan bilang pagtugon. Matapos magkwentuhan ng dalawa ay nagpaalam din kagad si Nick. Pumasok naman sa trabaho si Solomon at masaya ito sa piling ng asawa. Naging maayos ang pamumuhay nila Solomon at parabang wala na itong mahihiling pa sa buhay. Isang gabi, mahimbing na natutulog si Solomon ngunit bigla itong nagising nang maramdaman na wala ang asawa sa tabi. Tumayo si Solomon at hinanap ang asawa sa tahanan. Ngunit wala ito. Napaisip naman ng binata kung saan nagpunta ang asawa. Ngunit hinayaan lamang nito at naghintay na bumalik si Joy. Pero nakatulog na lamang si Solomon ay wala pa rin ang asawa. Kinabukasan, nagising si Solomon ng maaga at nakita nito ang asawang nagluluto sa kusina. Kaya kagad niya itong natanong. Tumawag kasi si nanay at kailangan ako sa bahay. Kaya hindi na ako nakapagpaalam sa'yo. Wika ni Joy. Ganun ba mahal? Ano bang nangyari kay nanay? Kumusta naman siya? Tanong ni Solomon. Bigla namang nagalit si Joy sa tanong ng asawa. Nasigawan pa nito si Solomon. Alam mo, napakadami mong tanong. Para bang hindi ka naniniwala sa akin ah. Wika ni Joy. Nabigla naman si Solomon sa sinabi ng asawa. Hindi ito makapaniwala sa inasta ni Joy. Ano bang sinasabi mo? Nagtanong lang naman ako pero binibigyan mo ng ibang kahulugan? Wika ni Solomon. Bahagya namang kumalma si Joy at niyakap ang asawa. Pasensya na. Hindi ko sinasadya na masigaw ang kamala. Masyado lang akong pagod. Gawa nang hindi ako masyadong nakapagpahinga ng dahil kay nanay. Wika ni Joy. Inunawa naman ni Solomon ng asawa. Siya na mismo ang tumapos sa niluluto nito. Matapos ang pangyayaring yon, naging madalas ang pag-alis ni Joy tuwing sasapit ang gabi. Para bang nabahala si Solomon sa kinikilos ng asawa. Ngunit sa tuwing tinatanong niya ito, ganun pa rin ang tugon ni Joy sa kanya. Natanong naman ni Solomon ang mga magulang ng asawa at kagaya ng sinabi ni Joy. Ganun rin ang naging sagot ng mga ito sa kanya. Sa puntong yon, wala nang nagawa pa si Solomon kundi ang magtiwala sa asawa. Sa paglipas ng araw, nabalitaan ni Solomon ang pagkamatay ng ina ng asawa. Kaya naman para bang nakonsensya ito dahil pinag-isipan niya ng masama ang asawa. Huwag ka mag-alala mahal. Nandito lang naman ako eh. Kung kailangan mo ng kausap at karamay. Wika ni Solomon. Ngumiti lamang si Joy sa sinabi ng asawa at tahimik lamang.
Sa paglipas ng araw inilibing na ang nanay ni Joy. Dito na nagsimulang umugong ang mga balitang patayan sa baryo. Halos araw-araw may nawawala rito. Ngunit wala namang makuhang impormasyon ang mga alagad ng batas. Dahil tila naglalaho na parang bula ang katawan ng mga nagiging biktima. Lumipas ang ilang buwan. Patuloy pa rin ang pagkawala ng mga kababaihan at kalalakihan sa baryo. Isang gabi, muling nagising si Solomon na wala ang asawa sa tabi. Kaya namang kinabukasan nag-away na ang mag-asawa. Ano naman ba to, Solomon? Palagi na lang bang pag-iisipan mo ko ng masama? Wika ni Joy. Hindi naman sa ganun, Joy. Nag-aalala lang ako sa'yo. Palaging nababalita dito sa atin ng pagkawala ng mga tao. Nangangamba lang ako na baka isang araw. Isa ka na sa mga nawawala eh. Tugon ni Solomon. Napahawak na lamang sa ulo si Joy at masamang tinignan ng asawa. Nag-aalala? Hindi ako kagaya ng mga nawawala na mahina at hindi mangyayari sa akin ang bagay na yon. Kaya wala kang dapat ipag-alala. Wika ni Joy. Natahimik naman si Solomon sa sinabi ng asawa. Saan ka ba nagpupunta tuwing gabi? Wala naman na si nanay para dalawin siya. Oh, ano na naman ang irarason mo? Tanong ni Solomon. Alam mo, walang patutunguhan ng usapang ito. Ayoko na makipagtalo sa'yo. Tugon ni Joy. Matapos sabihin ang mga katagang yun, umalis na ito at umuwi sa tahanan ng ama. Hindi naman makapaniwala si Solomon sa inasta ng asawa. Walang ibang natakbuhan si Solomon kundi ang kaibigang si Nick. Ayaw din ng binata na makatagdag pa sa problema ng mga magulang. Ano bang nangyari? Bakit umalis si Joy sa bahay niyo? Nagtalo ba kayo o may hindi pagkakaunawaan? Tanong ni Nick. Palagi na lang siyang nawawala tuwing gabi. Ang sabi niya nandun lang siya sa bahay ng tatay niya. Pero Nick, simula nang nagsama kami, palagi na siyang ganun eh. Sinasabi niya noon na ang nanay niya ang dahilan. Tapos ngayon, hindi na niya ako sinasagot. Tugon ni Solomon. Tinanong mo ba yung tatay niya? Kung sa kanila ba talaga pumupunta yung asawa mo? Tanong ni Nick. Kaagad namang tumango si Solomon. Hindi naman kasi yun ang inaalala ko. Alam mo naman na palagi may nawawala dito sa baryo natin eh. At hindi na natagpuan pa yung katawan. Natatakot ako na isang araw, isa na si Joyce sa mga nawawala. Hindi ko kakayanin yun. Pagpapaliwanag ni Solomon. Natahimik si Nick sa sinabi ng kaibigan. Hindi nito alam ang sasabihin kay Solomon lalo na't wala naman siya sa sitwasyon ng mag-asawa. Alam mo pare, magtiwala ka na lang sa asawa mo. Kung sinabi siyang naroon siya sa tatay niya, panatag ka namang nagsasabi siya ng totoo. Hayaan mo na lang. Pero kung wala kang tiwala, di ko mismo yung umalam. Payo ni Nick. Bigla namang napangiti si Solomon at hinawakan nito sa braso ang kaibigan. Pare, tama ka. Tulungan mo ko. Alamin natin ang totoo kay Joy kung nagsasabi ba siya ng totoo sa akin. Ano? Paano ko naman gagawin ang bagay na yun? Hindi ko naman siya nakakausap o nakakasama. Dapat ikaw mismo ang gumawa nun. Asawa mo yun pare. Di ba nga kapitbahay mo sila? Malalaman mo kung naroon talaga si Joy, di ba? Pakiusap pare. Ito na lang ang natitirang pag-asa ko para malaman kung ano ba yung ginagawa ng asawa ko. Pag-uusap ng dalawa. Wala nang nagawa pa si Nick kundi ang pumayag sa nais ng kaibigan. Mula ng araw na yon,
Palagi ng gabi kong umuwi mula sa trabaho si Nick upang makita ang asawa ng kaibigan. Isang gabi galing mula sa trabaho si Nick. Nakita nito si Joy na nagmamadali. Akmang tatawagin ito ni Nick ngunit bigla na lamang itong nawala na parang bula. Ilang sandali ang lumipas. Nakasalubong niya ito at para bang kinakabahan dahil nagpapalinga-linga ito sa paligid. "O Joy, gabi na. Saan ka galing? Baka mapahama ka ha. Alam mo, ihahatid na lang kita sa inyo." Wika ni Nick. Galing ako sa bahay ni tatay. Kanina pa ako kinakabahan eh. Mabuti na lang nakasalubong kita. Tugon ni Joy. Inihatid na lamang ni Nick ang asawa ng kaibigan sa tahanan nito. Kinabukasan, ikwinento ni Nick kay Solomon ang nangyari at medyo nakampante naman ang lalaki. Nang mga sumunod na gabi, palagi nang nakakasalubong ni Nick si Joy sa tuwing uuwi sa trabaho. Kaya naman sinabi nito sa kaibigan na nagsasabi ng totoo si Joy. "Ay, mabuti naman kung ganoon pare. Siguro nga, masyado lang ako nangangamba para sa kaligtasan niya." Wika ni Solomon. "Alam mo pare, mas mabuti mag-usap kayong mag-asawa. Ayusin niyo yung relasyon niyong dalawa." Payo ni Nick. Nagpasalamat naman si Solomon sa tulong ng kaibigan at mga payo nito. Kalaunan, naging maayos naman ang mag-asawa. Hindi na ito pinagdudahan pa ni Solomon. Hanggang sa isang gabi, pauwi na si Nick ng tahanan nang makita si Joy. Sinundan niya ito ng palihim at dito nakita ng binata na inaatake ni Joy ang isang matandang babae. Biglang nagbago ang anyo ng dalaga. Naging mabangis na hayop. Hindi makapaniwala si Nick sa nasaksihan. Kitang-kita niya kung paano bumalik sa dating anyo ang nilalang at si Joy ngayon. Paalis na sana si Nick nang bigla siyang hinarang ni Joy. Nanlilisik ang mga mata at namumulan na para bang apoy na nagliliyab. Hindi mo na sana ako sinundan pa, Nick. Masyado kang pakilamero. Hindi ko hahayaang ibunyag mo ang pagkatao ko kay Solomon dahil hindi ko pa nagagawa ang aking plano sa pamilya niya. Wika ni Joy. Ginalmot nito ng paulit-ulit sa braso si Nick. At nang akmang dudukutin na ang puso ng binata, nang madampot nito ang isang malaking bato, inihampas niya yon sa ulo ni Joy kaya naman nanghina ito. Kahit naduguan, tumakbo si Nick upang iligtas ang buhay. Nang makarating sa tahanan, hindi makapaniwala si Mang Mulong nang makita na duguan ng anak at nawalan ito ng malay. Dali-daling tinawag ni Mulong ang kaibigang albularyo. Kaagad nitong ginamot ang mga sugat ni Nick. Ligtas na ang iyong anak, kumpadre. Pero sa tingin ko, aswang ang may gawa nito sa kanya. Wika ng albularyong si Mang Dodong. Malalaman natin ang katotohanan pagising ng anak ko. Tugon ni Tatay Mulong. Nang magising si Nick, sinabi nito sa ama ang mga nangyari. Kaya naman sinugod nito ang tahanan ng kapitbahay. Ngunit wala ng tao sa tahanan ng mga ito. Kaya naman nagpunta naman ng mag-ama sa tahanan ng mag-asawa. Kaagad na hinarap naman ni Solomon ang mag-ama nang magpunta sa tahanan. Hindi ito makapaniwala sa sinapit ng kaibigan. "Kamusta ka, Nick? Anong nangyari sa'yo? Bakit puno ng sugat ang katawan mo?" Tanong ni Solomon. At nagtatanong ka pa talaga. Ilabas mo ang asawa mo dahil siya ang may gawa ng bagay na ito sa anak ko. Sigaw ni Mang Mulong. Pumasok pa ito sa bawat silid. Ngunit wala doon si Joy.
Dito na isiniwalat ni Nick ang lahat kay Solomon, maging ang masamang balak ng asawa nito sa pamilya ng kaibigan. Paano naman mangyayari yun? Wala sila, Joy. Umuwi sila ng probinsya nung nakaraan pa. Kaya baka nagkakamali ka lang. Wika ni Solomon. Natigilan ang mga ito at nakarating naman sa mga magulang ng binata ang kaguluhang nangyayari. Nagsasabi ng totoo ang anak ko. Ilang araw na rin nung nagpaalam sa akin si Joy. Maging ang tatay niya kaya maaaring nagkakamali ka lang, Nick. Dagdag ni Nanay Monet. Pinagpilitan ni Nick na nagsasabi siya ng totoo. Ngunit hindi naniwala si Solomon dahil pakiramdam nito. Naiinggit lamang sa kanya si Nick. Kaya wala nang nagawa pa ang binata. Dahil alam niya na wala rin naman siyang patunay sa mga sinasabi. Kaya naman umalis na lamang ang mag-ama. Lingid sa kalaman ni Solomon, nagsasabi ng totoo ang kaibigan. Makalipas ang ilang linggo, umuwi na sa asawa si Joy. Marami pa itong pasalubong sa kanya. Nakaligtas ito mula sa pambibintang ni Nick sa kanya. Itinanggi rin ni Joy ang mga paratang sa kanya ng mag-ama at umiiyak pa ito. Hanggang sa sumapit ang kabilugan ng buwan. Nagpunta ang mag-asawa sa tahanan ng magulang ni Solomon. Dito na sinagawa ni Joy ang masamang plano. Habang kumakain, bigla na lang nagsalita si Joy na kinagulat ng mga ito. Pagod na akong makisama sa inyo at magpanggap. Panahon na para isagawa ang matagal ko ng plano. Wika ni Joy. Teka mahal, ano bang sinasabi mo? Naguguluhan ako sa'yo ah. Tanong ni Solomon. Gumiti lamang si Joy at pinakita ang kanyang sikreto. Nagpalit ito ng anyo at naging mabalahibo ang katawan. Lumabas ang mahabang ngipin at kuko. Unang inatake nito ang ama ni Solomon. Mabuti na lamang at mabilis itong nakaiwas. Hindi niyo ba ako natatandaan? Sa bagay, ilang taon na ang lumipas kaya malabong makilala niyo pa ako. Ako lang naman si Jessa, anak ni Mariposa at Ismael. Wika ni Joy. Nanlaki ang mga mata ng magulang ni Solomon. Teka Joy, wala kaming ginawang masama sa inyo ng mga magulang mo. Wika ni Nanay Monet. Nakalimutan niyo na ba ang ginawa niyo? Di ba kayong nagsabi sa mga tao noon na tugisin ang mga aswang sa baryong to? Nagbigay pa kayo ng pabuya at dahil sa inyo, maaga akong naulila. Mabuti na lamang inampon ako nila tiya at tinulungan na matupad ang plano ko. At ngayong araw na ito, tatapusan na ng pamilya ninyo. Pagsisiwalat ni Joy. Sa kalagitnaan ng kaguluhan, dumating si Nick kasama si Mang Dodong. Ito ang lumaban sa aswang. Labis ang pagsisisi ni Solomon dahil hindi siya naniwala sa kaibigan. Gayunpaman, nagtulungan ang mga ito upang matalo ang nilalang. Ilang sandali ang lumipas, nakahanap ng tsansa si Solomon. Habang abala si Joyce sa pakikipaglabang kay Mang Dodong, kinuha ni Solomon ang isang bakal. Buong lakas na isinaksak iyon sa likuran ni Joy na tumagos sa puso ng nilalang. Nagawa ni Solomon na mapaslang ang sariling asawa. Hindi nito matanggap ang mga nangyari lalo na't mahal na mahal niya si Joy. Kaagad naman itong nilapitan ng mga magulang maging ni Nick. Patawad, hindi ako naniwala sa iyo, Nick. Nabulag ako sa labis kong pagmamahal kay Joy eh. Wika ni Solomon. Wala yun pare. Ang mahalaga, lumabas na yung katotohanan at ligtas kayo.
Tugon ni Nick. Matapos ang pangyayaring yon, nagsimula ng bagong buhay si Solomon. Humingi ng tawad ang pamilya nito kila Nick. Nagkaayos din namang kalaunan. Sa kasalukuyang taon, may kanya-kanya ng pamilya ang magkaibigan. Magpasa hanggang ngayon, patuloy pa rin ang pasasalamat ni Solomon sa matalik na kaibigan. Nagpapasalamat nga pala ako sa nagpadala ng ating kwento. Nawa ay nagustuhan niyo ang inyong napakinggan. Nagpapasalamat din ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.